morning everyone, mga langga, kagigising ko lang no ngayon. Okay, so mamaya pa naman ako bibili din ng pangsahog kasi ang gusto ko mangyari mga langga, di ba tapos na ang litson, nagtapos na rin yung mga puro meat. So ngayon, ang papakain ko na naman sa kanila mga langga, pako ha, ito ang pako. Yan. Ito lang karami, kung maliit lang, mahal na. Tapos, parang 15 yata to, 20. Oh, 10 piso. Tingnan mo, 2, 4, 6, 6 na piraso lang. Talagang totoong mahal yung ano. Ang isasahog ko nito mga langga, mamaya, bibili lang ako ng ano, kahit halagang 100 na isda ba? Di basta isda lang ay mura lang. Tapos 2 talbos. Oh. Ito ang ipapakain ko sa kanila mamayang hapon para panghapunan. Yan. Tapos bumili ako ng kamatis, 20 pesos to. Ilang piraso lang? 2, 4, 5 piraso. Tapos ito, 5 piraso din nito. 10 piso yan. Medyo makamura-mura tayo. Tapos, mga langga, papakain din ako sa kanila ng Adidas. Yan. Bumili ako ng ano, kunti lang kasi hindi ko alam kung kakain ba to sila. Basta pasasarapin ko na lang yung pagluto para maubos, no? Kunti lang naman binili ko. Yan. Tsaka bumili din ako ng halagang 3 kilong cat food. Kaya may mga ano sila dito, alagang ano, aso at saka pusa yan. Oh, may resibo yan. Ito binili ko yan mga langga, di ba? Para kasi yung naawa ko paggising ko kasi mga langga, anong nangyari sa pusa, panay ano na sa akin na kakain na siguro, parang gutom na pinang tutumba na pati upuan, nagwawarsyak na. Kaya ginawa ko, madali agad ako pumunta ng palengke, binilhan ko ng pagkain. Ayan, pinakain ko na sila, pati si ano, pangit. Mga gutom talaga sila. Kaya pagdating ko dito, kain sila ng kain. Oh, nabusog na, nahimik na sila mga langga. Ngayon, nag-edit din ako ng ano namin, ng mga picture pa namin doon at saka video. Ipinost ko na naman dito. Kaya nagkaroon ako ng post ngayong umaga. Pangit, halika. Ayan ang binilang ko ng cat food, cat food at saka dog food. Kumakain to. To ha. Hindi to kumakain ng ganito. Yan Hindi ka kumakain dito, no? Kasi hilaw pa to, ha? Hilaw pa to lang, ha? Hindi pa to pwede. So ngayon, yan ang papaulam ko mamayang hapon sa kanila. Kasi ang ulamin ko ngayong tanghali, mga langga, yung ulam namin na sobra na nasa rep, iinitin ko na lang, yun lang ang kakainin ko. So ngayon, para makatipid, may adobong Adidas na ako mamaya. At saka, patitikinin ko sila ng pako na may talbos ng kamuti, na may alagbati, na may kunting isda. Diba? Yun. So, para malaman nila, para ma-gets naman nila, uy, ang sarap pala ng ulam ng bukid. Diba? Kasi ganyan talaga mga paborito ko sa totoo lang. Mas gusto ko pa yung mga gulay kaysa mga meat. Pero sawak talaga ako sa mga langga. Litson, grabe ang lasa ng timpla nila. Masarap talaga yung timpla talaga nila nun. Kung saan ba yung binili. Hindi talaga siya nakakaumay talaga. Talagang lutong-luto talaga siya mga langga. Di ba? Kaya natuwa din ako na isinama ako sa nila, sa anniversary celebration. Doon pati sa sa Barangay Masili, Calamba, Laguna. Diba? Ang layo-layo namin. Pero may sasakyan. Maluwang pa nga yung sasakyan May sasakyan.
Tuwang-tuwa din yung driver namin na pinsan ng asawa ng kapatid ko. Kasi inasikaso din sa kain doon tuwing kain, di ba? Walang problema sa pagkain, tulugan walang problema. Ayaw naman din niya sa aircon, doon siya sakyan. Kami sa taas ng hotel, puro mga aircon. Puno lahat yung hotel doon, yung kwarto doon, umpisa room 1 hanggang room 5, punong-puno. Di ba? Nakakatuwa. Na-enjoy din kami at saka ang dami-daming mga parapol. Wala talagang umuwi na luhaan. Lahat nagkaroon ng mga gift. And then lahat din nagkaroon din ng ng mga mug, di ba? May mga mug din sila na para sa mga kape sa Starlight FM nila. Kaya papakita ko sa inyo ang logo mga langga. Maganda talaga siya. So ganito siya mga langga, Yan. Diba? Ang ganda ng bongga. Tapos bawat isa nito, ang iba linagyan ng chocolate na galing sa ibang bansa. Inubo-ubo pa ako. Alam mo anong nangyari mga langga? Bakit ako inubo? Bago ako natulog, nag-upload ako ng video, bantak kumain ng chocolate. Ang nangyari sa akin, inuubo-ubo na tuloy ako pagkagabi. Ang sarap kaya ng tulog ko, pero inuubo ako dahil sa sobrang tamis. Parang sumasabit pa dito yung tamis ng chocolate. Yun ang nangyari nung mga langga. Kaya sabi ko, naku, pero ang sarap talaga ng mga chocolate. Mga chocolate talaga silang dala. Bunggang-bungga talaga yun na anniversary na yun. Kasi may birthday na rin doon. Parang pinagsabay nila ang anniversary ng Star FM 99.9. Starlight FM yan ha. Tapos sinabay na nila yung birthday. Kaya bunggang-bungga talaga yung doon ganap, no? Tapos ang ganda pati ng doon, ang swimming pool. Sila naligo lang ako, ayaw ko maligo. Hindi ako naligo, gripo lang, mga langga. Ganon talaga ako. Kasi marami kasing chlorine. Nag-inarte na naman ha. Kala mo mukha mo, hindi Good afternoon mga langga. Papunta ako ngayon sa palengke. Itong daanan to. Papunta ako palengke ngayon. Bibili ako ng ulamin namin, no? Itsura dito. Yung mga sasakyan baka sagi tayo. Palengke tayo. Marami na pala ng dito. Marami ng mga malalaking negosyante. Dati wala pang ganito to Ngayon na. Ang mga negosyante na. Ang dating hardware ngayon grocery na. Di ba? Grocery na siya. Marami na mga bahay dito. Delikado lang kasi ito dito kapag sobrang lakas ang bagyo. Talagang siya, binabaha. Yan may na sila. May mga prutasan dito rin. Diba? Yan. Ito ang dinadaanan ko. Malapit na ako kasi magkadikit lang yan Santo Niño at saka palengke. Marami na mga negosyante dito. Na-shock na ako kasi nalibago ako sa
Nanibago talaga ako sa lugar. Marami na negosyante, pati dito may parlor na o barber shop. At tapat niya laundry. Ganda na. Yan. Malapit na ako. Paganda to dito. Dati lang to dito. Talahiban. Mga talahiban to dati. Ayun, talagang parang syudad na rin. O ayan ang palengke. Lumikot tayo. Yan. Diba? Naglalakad lang ako eh. Diyos ko, dalar man ang ngayon. Ito. Uy, nagkita na kaming ikuan. Ate Ninit, ikuan. Nakilala ka mo mga mga langga. Ito yung nag-creator din no, i-follow ninyo. I-flex ko lang yan, mabait yan. Saan ka pupunta? Hello! Yan. Dito, bibili ako ng ulam. Hapunan namin. Sige na. Bye! Yan dito. Itong itsura to dito mga langga. Hanap tayo dito sa may mga isdaan. Tingnan nga natin po. Medyo mataas ang isda nila dito. Diyan ako bumibili ng mga gulay. Harap tayo, makalis tayo. Pupunta kami no, sa kahapon pa yun. Lulutuin natin. Tinitingnan ko kasi yan. Yung nasa ilalim hito, yan ang mga buhay. Magpapagupit nga ako. Paninipisan ko ang taas. Sobrang ng kati. Kailangan ko kasi Kape ako mayaman. alis ako Pero bukas. maya-maya. Hindi naman tayo mayaman, kaya dito lang tayo sa mga barber na pareho lang naman yan gupit, di ba? Kung pumunta ka sa aircon, mahal. Dito, pangit din daan. Dito ka na lang. Mas maganda pa itong mga ganito. Sa panahon ngayon, hindi na kailangan ng kaartihan. Medyo magtipid-tipid din tayo kasi sobra ng mahal. Ganyan lang yan mga langga, no? Para yung Pagkatapos ko lang kasi nagluto. And then kumain muna kami ng hapunan bago ako nagpaalam dito. Nakugas muna ako ng pinggan. Para diretso na mamaya pag uwi, maliligo na lang ako. Ganun. Eh mag-alala, bukas uwi na ako dyan. Magugupitan na kayo. Ito ang barbero na hindi marunong magsarili. Kala nyo ba kayo lang mapipirahan? Pati ako kaya. Dahil hindi tayo marunong maggupit sa sarili, di ba? Maganda pati yung balabal niya o kulay dilaw. Alam mo kung anong meaning nito? Mga langga. Ha? Happiness, faithfully, tapos successful. Yan ang meaning nito ha, kulay dilaw.
Kaya kailangan, magsuot ka ng dilaw, alam mong meaning. Mga happiness kasi ito pag ganito. Paninipisan ko lahat yan sa taas. Sobrang ano. Kapal. Ang mga kababata ko dyan sa ano, sa Mindanao, ano, mga kalbo na. Nagmumuka silang ano, senior citizen kasi wala na mga buhok ang tuktok dito. Samantala ako naman, ang kapal ng buhok ko. Kaya yung best friend kong si Randy, wala na. Mga kamag-anak namin na iba, wala na mga buhok ang tuktok. Nagpasalamat lang talaga ako sa may kapal na binigyan talaga ako ng makapal na buhok. Kaya hanggang ngayon, wala talagang pagbabago yung itsura ng buhok ko, lalo tuloy siyang ano, kumapal. Yun nga lang, kailangan mong kulayan kasi marami ng puti. Puti naman ang kalaban ko dito. Ganyan kasi to eh, pag mga mana-mana, mga malapit na senior citizen. Yan lang ang teknik talaga ng buhay, hindi lang kailangan maglungkot-lungkot ngayon. Walang lungkot-lungkot na nangyayari. Kailangan always masaya. Kahit anong lalim na talaga ng problema mo, kailangan mo talaga ibuhayin ang smile. Ganun lang talaga ang pinaka-importante sa buhay. Tapos maghanap ka ng paraan para mabuhay mo. Ganun lang talaga mga langga. Kaya kahit anong bigat ng problema ko, magdasal ka lang. Kusa na lang talaga may mga blessing na darating sa buhay mo na hindi mo inaasahan. Basta manalig ka lang. Sa panahon ngayon, panalig na talagang kailangan natin dahil sa mga malalang mga ano ngayon, dilubyo na dumarating dito sa mundo. Kailangan na tayo magsisisi kay parang nagpapahiwatig na ang mahal na Panginoon. Yan ang kailangan lang talaga mga langga. Kailangan natin tatagan ang pag-worship, ang basa ng mga salita ng mahal na Panginoon. Araw-araw talaga kailangan tayo manalig para gabayan tayo sa araw-araw. Lalo na ngayon na sobra ng mahal na mga bilihin. Tapos pinapula na dyan ang tubig sa Davao Oriental. Tingnan mong dagat, pinapula na naman, di ba? Yun ang sinasabi na pinapula na ang kulay ng dagat para mamatay na mga nilalang doon. May mga pahiwatig na talaga na parating na siya. Kailangan talaga manalig tayo ng mataimtim. Liglig at siksik talaga ang pananalig natin. Kahit nasa bahay lang kayo, hindi man kayo makapagsamba, importante tuloy lang mag-worship kayo, magdasal, magbasa ka naman kung may oras ka, magbasa ka ng mga ng Bible. Yun lang ang kailangan doon. Ako napapaalala lang talaga ako kasi talagang napapansin na natin ang lala ng panahon ngayon. Uwi ako dyan sa Bulacan bukas ng tanghali. Antayin ko lang yung pamangkin ko galing sa school. Uwi na ako dyan. Yung mga nag-aantay sa akin dyan, bukas nandyan ako. Siguro mga alas 4 or alas 3 nandyan na ako. I-sure na lang natin kung may traffic, mga alas 5 pumunta na kayo. Alas 5 or gabi. Basta gabi open ako niyan hanggang alas 10 ng gabi. Kapag pumasok ka kasi ng creator mga langga, tiis-tiis lang kayo. Huwag niyong iisipin na pera agad. Magtitiis muna kayo hanggang ma-invite kayo ng content monetization. Kung ma-invite na kayo ng content monetization, kahit anong post ninyo dyan, nagkakaroon na kayo ng earning. Lalo na kung mga picture, video, mga lahat-lahat na mga ginagawa mo sa Facebook, talaga mapipirahan mo na yan. Pero hanggat hindi ka pa invite,
kailangan upload ka ng upload araw-araw, kung pwede lang mga 5, 6 sa isang araw. Pero ang pag-upload ninyo hindi sunod-sunod sa ano ha, kailangan by oras. Pag mag-upload ka ngayong oras na to, mga 2 oras upload ka na naman, 2 oras upload ka na naman, para mapansin kayo ni algorithm. Ganun magpapansin dyan mga langga. Kaya wag niyong iisipin na ang pag-vlog ninyo diretso pera. Mali yun. Kasi may mga sinusundan tayo ng mga rule dyan. Kailangan nasa tama tayo talaga na ano, bago tayo mapansin dyan pa tayo nagkakaroon talaga ng earning yan. At saka hindi pa tayo basta-basta talaga magkakaroon ng sahod. Magkakaroon ka lang dyan ng sahod nung una kung ang star mo nagkaroon ka na ng ano, regular na minimum. Pero hanggat wala kang minimum, hindi mo pa yan makukuha. Parang napupundo lang yan sa FB. Kailangan naman talaga yung FB niya may ano tayo, may ang tawag nito, pundo. Kaya kasabihin natin, kung sa ang ginagamit mo ATM, pag magkapira ka ng 100, hindi mo pa yan makukuha. Makukuha mo siya kung 150 na, ang masasahod mo yan is ang $100 lang. Pero yung 50, pundo mo yan sa FB. Kaya unang-unang sahod talaga niyang ganyan yan. Kailangan talaga may pundo ang FB. Tapos kailangan araw-araw kayo, lagi kayong present. Huwag kayong mag-a-absent kung gusto niyo ma-monetize. Ganun dito mga langga. Kaya yung mga nagtatanong sa akin dyan na monetize na kuno pero walang earnings, banatan nyo ng ano, post ng post, content lang kayo ng content. Huwag nyo lang papansinin ng mga ano ganyan, may mga something, kasi minsan may mga scammer dito. Huwag kayo basta-basta kayo nagpipindot-pindot ng ano na may mga nag-ano sa ano sa notification ninyo, kasi hindi mo alam ang napindot mo pala scammer na pala yun. Marami talagang ingatan dito, at saka magbasa-basa din tayo ng kung hindi mo alam, magbasa ka sa mga content monetization policy para malaman mo kung ano talaga ang mga violation, na para maiwasan mo, kaya mahirap na talaga magkaroon ng violation dito. Ganun lang mga langga, promise ko yan sa inyo. Kung may mga violation na kayo na medyo matagal na talaga na hindi nyo na bubura dyan, pumunta kayo sa support problem o report problem. Doon kayo mag-message kay Mita para ma-solve yung mga violation ninyo. Para kung hindi nyo nahahanap, mag-request kayo doon bakit may ganyan, kung anong violation ang ilinagay niya sa inyo, para ma-solve yung ano ninyo, violation dyan. Yung mga baguhan kasi dyan, lalo na yung ano, yung mga bagong-bago lang na pumasok, huwag muna kayong magagamit ng music, kahit anong music, kasi copyright pa yan. Bawal talaga yan. Pwede ka na gumamit ng music kung invite ka na ng licensed music. Ganun po yan, mga langga, para malaman ninyo. Yan lang po. Thank you so much.